to add the reinforcement, meron tayong different ways to add reinforcement. Iba-iba yung way natin sa pag-create ng reinforcement. In TECA structure, merong different ways. Meron tayong tinatawag na rebar group. Sana yung rebar group. Under the rebar, meron tayong tinatawag na rebar group. This one. Or rebar set. And meron din tayong tinatawag na components para sa rebar. Okay? So, let me show you how to create in a different manner. Okay? So, halimbawa, itong ating pad footing. So, kapag magre-rebar ka, pwede ka namang mag-isolate ng view para hindi masyadong crowded yung view mo. Halimbawa, dito, gusto mong mag-rebar dito sa pad footing na to. Right-click, select, right-click, and then show only selected. Pero you press the shift key and then click show only selected para i-hide mo yung other element. Okay? So ngayon, meron kang clear view. Diba? So again, select, right-click, show only selected, and then we can start adding the rebar here. Halimbawa, yung rebar dito, using the rebar group, mapapansin mo na andito yung name, yung grade. Halimbawa is, let's say, we use 20 dia bar. And then, yung hook type niya is no hook. No hook. And then, yung on plane niya, 25 should be okay. And target spacing is every 200. So ngayon, ang gagawin natin dito sa rebar group, select the part to reinforce. Madali lang dahil ipapakita sa iyo doon sa bottom left corner, bottom left corner kung anong gagawin natin next. Nakalagay diyan, select the part to reinforce. Control 4, i-select mo yung part to reinforce. Ngayon, pick the shape of the bar. Pick the shape of the bar. Halimbawa, maglalagay ako dito ng U-bar. 1, 2, 3, 4. So, ang shape ko is letter U. Okay? So, kung na-identify mo na yung shape, then middle button of your mouse, click the middle button of your mouse, and then i-pick mo tong 1 and then 2. So, ngayon, ayun na yung reinforcement mo. Okay? Clear tayo dito. Okay. So halimbawa naman, yung cover kasi nito, yung cover niya, pwede nating baguhin. Or yung halimbawa radius, gawin nating 20. And then yung cover niya is gawin natin na 50. So, papasok siya sa loob. Kasi, halimbawa, yung atin namang longitudinal bar, ganon din. So, i-select natin. Anong kulay ba to? Gawin natin itong red. Alright? And then, yung ating longitudinal bar, same thing. Gawin naman natin ibang kulay. So, look. Select the part to reinforce, which is the concrete. Then, Control 2. Ito naman yung shape niya. 1, 2, 3, 4, middle button of your mouse, and then from this point to this point, ayan. So ngayon, para maalis yung ating what do you call that, collision, itong red, tatanggalin ko yung what do you call that, person last, exclude para mawala siya, and then this one siguro gagawin ko siya ulit na yung red, gagawin ko ulit na 20, maybe 35 or maybe 25. Okay, so yun. Then this one, this green, gagawin ko lang siyang 100 yung from plane, or 75 or maybe 100 para mawala yung fouling nung
every reinforcement. So, that's the use of Tekla structure in 3D modeling kasi makikita mo agad kung magpa-foul o hindi. By the way, this one, pwede mo pala siyang pwede mo palang i-on yon yung first and last, pero babaguhin mo lang yung prom plane, let's say 100 or 100 para magkaroon siya ng adjustment dito. Para okay pa rin siya. Okay, any question here? This is the very basic of reinforcement, ha? Kung gusto natin ngayong magkaroon ng laser bar, yung parang pinaka-stirrups niya. Pinaka-stirrups. Kasi masyadong malaki na tong file na to, pwede naman natin gawin dalawang U. Dalawang U. So, gagawin lang natin is this. Bar. And then, halimbawa is 10 mm. Yellow. And then no hook. 25, it's okay. So, i-pick mo uli yung part to reinforce. Paulit-ulit na lang yung yung procedure niyan. And then halimbawa dito, kunin natin yung midpoint. Saan ba yung midpoint? Ayun. Dito pala yung midpoint. Midpoint 1 2 3, medyo malaki pa nga rin to, pero anyway. 3 4, okay? Middle button of your mouse and then 1 2. Oops. Nangyari. Ulit. Again. Bar group. Pick the part to reinforce. 1, 2, 3, 4. And then middle button. 1, 2. So, ayun na yung ating laser bar. This one. And then, all we have to do is we can extend. Ito, pwede nating extend ito. Oops, sorry. Gawin natin itong, actually, nakatouch siya dito, no? Dapat pala i-adjust natin itong ating main bar. Hindi siya, okay. This one will be 150 maybe. And then, this one, 25, siguro 50, 25, 50. Ayan. So, para hindi siya mag-foul. Okay? Okay. Cover thickness. Okay. Halimbawa, meron kang concrete dito, di ba? Top view. So, ito yung what do you call that? Stirrups. Yung on plane is this one. Yung side, yung cover niya, that is on plane. Ngayon, this one, itong stirrups na to, tama? Sa side view. So, ito yung prom plane. Let's say 100. So, cover siya noong sa side view. Yung prom plane, cover siya noong kung yung shape. Kung pinik mo yung shape, yun yung cover niya. Yun yung on plane. Prom plane is the other side. Yung direction. Okay? Okay, like what I did here. Diba? Ang ginawa ko rito dito. Ito. Diba magkaiba ng concrete cover to? Hindi nyo pala mapapansin ito. So, kung mapapansin mo, yung concrete cover nito is magkaiba. This one is thicker, this one is smaller. Tama? Paano ginawa ko?
50, 25, 50. 50, 25, 50. So, ano yun? Per leg. Base doon sa pagkaka-layout mo. Yes. Yes. Pag nilagay mo ay isang value lang yung cover thickness mo. Pero kung yung cover thickness mo is iba-iba per side, then you can identify it by putting space. Yung start and end, start and end, that is the extension. Okay. Halimbawa, yung sa example natin, U-bar, di ba? Ito yung first peak point mo, ito yung first peak point mo. Nakalagay dyan, 25 by default, tama? So 25, ibig sabihin, papasok siya rito. This is 25. Pero kung gusto mong i-extend ito ng 1,000, you put negative 1,000. You can try. Negative 1,000, may expose yung rebar mo. Okay? So start and end. Positive, it will go inside. Ito, different to Hindi unlike yung ginagawa natin, negative. Parang, ito naman, ang negative, it will go out. So, halimbawa, this one i-extend ko siya ng negative 500. Negative 500. Enter. Ayun, nag-extend siya. And then, halimbawa, meron akong hook. In case na naka-expose yung rebar mo. Kung meron pang concrete na magpupur. Halimbawa, mga screeding, di ba? Naka-expose. Ngayon, how about dito? Pwede ko bang i-expose yung rebar ko sa bottom? Pwede. Itong 25, gawin ko negative 500. Naka-expose siya. Okay? Bali sir, yung mga standard hook niya, automatic na siya. A-formula, base dun sa kung ano, rebar scale siya. Yes, kasi meron tayong tinatawag na rebar configuration or rebar database na naandun. Halimbawa, sa ngayon, ang ginagamit ko is BS 8666, which is BS code. So, according, halimbawa, yung mga kanina, pag pinili ko rito is 25, or halimbawa, standard. Pag pinili ko ay 20, yung bending radius niya actually dapat sumusunod siya. Yan, susunod kasi according doon sa sa rebar, pati yung mga tawag doon, basta yung mga bending radius, standard hook. Pati standard hook. So, dito naman sa hook, meron tayong standard which is 90, 135, 180. Then, kung custom hook, dito mo siya makokontrol. Kasi pag standard hook, ayan, tulad niyan, standard hook, modify, di ba? Pag ginawa ko itong negative, that will be the custom hook. Lilipat siya sa kabila na bending. Okay? So, ito, positive, negative value. Right? Pero again, this is the basic one. This is the basic of reinforcement. Modify. Balik ulit tayo. Okay? So, ito namang reinforcement na to, pwede mo siyang, yung laser bar, pwede natin siyang i-copy rotate or copy mirror. Oh, sorry. Di ba copy mirror? Copy mirror. Copy. Ayun. Okay. Let's redraw So ngayon, anong benefits niyan? Or I mean, tawag dito, after adding the reinforcement to this one, can I still use this one to the other size? Same shape but different size. Of course. Halimbawa, ito. Copy ko rito or copy. Magsasample lang ako Halimbawa, this one is
instead of 12 meters, 15 meters, or maybe bigger, 19 meters. Pero, this one is a bigger one, 3 meters, but this one is a little bit narrower. Kita nyo yung difference, di ba? Ngayon, kailangan ko bang ulitin yung ginawa ko rito? Pero pareho lang siya ng setup. Magkaiba lang siya ng size. The good thing in Tekla structure, kapag isinelect mo itong select assemblies, ibig sabihin ng select assemblies, yan yung kabuuan ng cast unit mo, including the parts or even the reinforcement. Select assemblies, right-click, nakalagay dito, copy to another object. Copy to another object. Sorry. Select assemblies Ayan. Copy all content to another object. All content. Kung ano yung laman nitong assembly nito. Pag sinelect ko to, ayun. Yung bakal, mababawasan siya kung maikli. Kung mahaba, tingnan mo, yung haba niyan, different, di ba? Ayun na ngayon. And then the good thing is, kung sakali man, na meron kang revision, which happens all the time. Ginawa mo tong 10 meters lang. And then, ginawa natin tong 6 meters. And then, ginawa natin tong 1.5. Yung reinforcement, always updated according to that shape. But remember, you must add this reinforcement properly, ha? Hindi siya gagana kung yung handle mo is wala doon sa surface. That's very important. Kasi, nadidetect niya yung surface niya, yung corner ng concrete. Kaya, be careful on that one. It's powerful, yet, you need to be careful. Okay, so, kindly try this one. And then the next one will be a different way. Halimbawa, paano ngayon tayo maglalagay ng reinforcement sa circular, sa pile natin, okay? Okay, so for the reinforcement sa ating pile, punta tayo sa application and components and then type number 82. Type number 82 and then makikita nyo yung round column reinforcement. Round column reinforcement. So, halimbawa, number of bars, palitan natin, 10. Apply. Okay? So dito, kapag meron tayong component na ganito, mas mabilis. Bakit? Ang gagawin lang natin is, i-pick natin yung object. Click. Pick mo lang yung pile, ayun na yung reinforcement. Kung gusto mong mag-reinforcement sa lahat, make a window, ayun na yung reinforcement. Lahat may reinforcement na. And then the good thing is, kapag pinalitan mo yung diameter nito, let's say D 2000, automatically, yung reinforcement mo, susunod. Okay, undo. Ngayon, bago ko i-apply yung reinforcement, syempre, nakaano kasi siya kung mapapansin mo, yung reinforcement natin dito is putol siya. So gusto ko i-extend yung, i-hide ko muna to Hide. Gusto ko i-extend yung aking reinforcement. So dito, maglalagay ako ng negative 2,000 and then this one will be 500, modify. Oops, hindi negative, positive. Nag-extend siya, di ba? Ngayon, paano yung yung stirrups? Okay, the stirrups, meron tayong option dito kung ang stirrups natin is spiral or yung circular lang. I don't know, sa experience nyo, ano bang mas madali? Spiral or circular? Spiral kasi kailangan may machine ka rin yata doon. Yung circular, pareho rin .
Oh, splice. Okay. So dito sa stirrups natin, meron tayong option dyan. Ito. Kung gusto mo ng spiral, select mo yan. Modify. See? Spiral siya. One click, then change. Oh, oops. Ayoko ng spiral. Gusto ko ay, circular. And then, kung mapapansin mo, yung stirrups natin is naandito lang sa concrete side ng pile. Pag i-deliver mo yan, hanggang doon sa dulo yung yung spiral stirrups, di ba? To handle that. Etong 50, instead na 50, gawin mo tong -19. Modify. Ayun. So meron siyang option. And kung okay ka na rito, i-apply mo lang siya, apply and okay. All you have to do is to select and then window. Window mo siya lahat. Meron na agad yung lahat na reinforcement. Accounted na ba dyan sa yung splicing? Or direct yung straight per lang yan? Okay, this time around, itong ating component na to is a straight lang to. Hindi pa siya considered as splice. Pero halimbawa, kung sakali na sobrang haba at kailangan nating mag-splice, meron tayong tinatawag na splice. Automatic splicing tools. Itong automatic splicing tools. I'll show this one to you later. Itong automatic splicing tools. Sa isang dito yung sa rebar set. Papakita ko rin yun yung isang way sa rebar set. Again, this is the second way na meron tayong reinforcement using the component. Okay, using the component. Parang lang siya. Halimbawa, itong component kasi depende sa sitwasyon, Meron tayong mga cases na halimbawa, may component na very powerful yung component. Bakit? Halimbawa, meron akong beam na normal beam lang. 800 by 500. Okay, normal beam, So, meron tayong component na tinatawag na number 63. Itong beam reinforcement. Kapag i-kinlik ko yan, meron na siyang reinforcement agad, di ba? So, pag nilakihan ko yung beam, halimbawa 15 by 1000, automatic, mag-move siya. Ang kagandahan dito sa component na to, kung ang beam mo is L-shape beam, halimbawa, L-shape. Itong L-shape na to. Yung L-shape niya is, yung height niya is, halimbawa, is 800 or 1,000. And then yung B is 500. This one is 300. 300. And then apply and okay. So look, modify. Automatically, it will adjust. Kasi, nasa formula siya. Nasa rules ng particular component. Pero hindi lahat ng component ay ganito. So I'm just telling that there's a possibility. In this component, ito yung parang prototype niya na pwede mong ibang shape, then magpa-follow siya. Pero mostly on the linear shape lang to, hindi yung sa mga curve. Linear shape. Okay, so are we clear on that? So meron na ngayon tayong rebar group, component, and the next one is the rebar set. Rebar set. So sa rebar set, that will be good for a something like a different shape. Kumbaga medyo angle or basta hindi siya linear, okay? Let's say for example, this one. Yung column natin na sinadjust nyo kanina. So paano natin lalagyan ng reinforcement yan? Okay? It's always possible to use our yung manual rebar ito. I-click mo lang yung okay, halimbawa show only selected. Halimbawa is yung crossing, sorry, hindi ito. Ito, bar. Pwede mo naman siyang i-pick 1,
2, 3, 4. So, pwede rin naman using the, pipik mo yung shape. Yun yung crossing. Pero, meron tayong tinatawag na rebar shape. Ano yung rebar shape? This one. Mapapansin nyo, under rebar, meron tayong crossing and then longitudinal. Sa crossing, okay, look. Sa crossing, kung mapapansin mo, pag ipinik ko yan, ayan na yung shape ng rebar. Ayan na yung shape ng rebar. One click lang, middle button of your mouse, ayan na yung rebar mo. And then, kung gusto mo ng splicing dito, mas madali. I-select mo lang yung rebar, and then direct modification. Ito yung tinatanong mo kanina, yung splitter. So, pag nag-click ka rito, split. Ayun, naka-split siya. Then, sa splitter, lagay mo lang dito ng custom lapping. Lap length, maybe 500. Tingnan natin. Ayun, 500. Lap length. Pwede rin niyang i-crank kung gusto natin. Middle, saglit. Alternate, this one is parallel. Teka, on top. Modify, sige. Parallel. No stagger. Stagger left, stagger right, stagger middle. Stagger left. Offset, tingnan natin 500. Hindi ko masyadong, ayun. Alternate siya. And then, kapag ikinapi mo siya dito, naglagay ka ngayon ng guidelines dito sa kabila, splitter, susundin niya na yan. Click, ayun. So, dalawa ngayon yung splitter mo dyan. Mas madali siyang gamitin. So, yan yung tinatawag na rebar set. Sige, pakitry nyo yung rebar set, yung crossing muna. Yung crossing. Kasi meron pa tayong tinatawag na longitudinal eh. Ano yung longitudinal? Okay, pakita ko na rin. Para isang practice na lang kayo. Longitudinal, pag i-click ko yung longitudinal, halimbawa, ang longitudinal ko is 20 and then palitan natin to ng kulay. Let's say green. Okay, 20. H. Alright. So look. Longitudinal. Select ko to. 1. Ito yung side na may longitudinal. Ito rin. This one and this one. Middle button of your mouse. Ayun may longitudinal bar ka na. Kailangan natin na na mag-extend. Okay? So, add ka lang ng end detail. Sorry. Select mo siya and then add ka ng end detail. Okay? Yung end detail ko, ayoko ng naka-angle. Hook lang siya. Modify. Adjustment. Leg adjustment yata yun. Tingnan natin Nope. Negative. Hindi Hindi siya leg adjustment. I think it's something like end offset. Ayun, end offset. Kung gusto mong i-bend siya, and then, you just put the end. Modify. Kung gusto mo ng outside, custom. Negative. 500. Modify. So ngayon, once na na-set mo siya, kapag ginamit mo na yung setting na to, doon sa ibang, mag-a-add ka lang ng end detail. So, end detail. Hindi sir, pwede rin yon dahil hindi ko lang ginawa. Hindi ko lang siya sinelect, pero ayan click. Ito yung corner.
Hindi ko lang nilagay kanina. Okay? So, yan. And then, eto ngayon, going back to your question, yung split, alam ba, kasi mahaba ito 10 meters. Kung gusto mo ng kalahati lang, ito, select mo lang to and then you use the splitter. Uli. Ito. Makikita mo naman dyan pag nag-use ka ng splitter, yung height, or kaya maglagay ka na lang ng dummy points para makita mo. Pero dito, halimbawa, split ko rito. Ayun, naka-split na siya. Ngayon, try natin na minsan kasi yung splitter gusto natin is cranking eh. Tingnan natin kung may cranking tayo dito. Cranking. Okay, medyo cranking, modify, hindi, mali. Custom cranking. Natin. Diameter. Hindi ko masyadong kabisado yung cranking eh. Ayun. It's a matter of putting the correct value. Cranking. Ayan. Pero usually, ano ba maximum na kinakrank? 20? Yung pag 25, hindi na, no? Very rare. Ha? Meron pa rin, pero very rare. Oh? Masyadong, Anyway, yeah, you can do this one. Okay. I'll just give you time now to try, at least para ma-feel nyo. And then after that, kukunin natin yung bar bending schedule. By the way, you can also try this one here, especially this shape. Oh. Look. 1, 2. Okay? Okay, 1, 2, 3. 1, 2. Saan mo exact yung pinagkaiba ng rebar set sa rebar group? Totally different eh. Totally different siya. Experience kami doon sa rebar set. Pagdating doon sa drawing, lahat ng mga power mark namin, ito question mark. Okay, iba kasi yung setup ng rebar set sa rebar drawing. Rebar set sa rebar group. Yung rebar group, that's the yung old way. Old ways. Yung rebar set yan yung new way ng adding ng rebar. Pero yung marking noon, kung may setup ka sa rebar group, that's the different setup sa rebar set. Tama ba? So, ibig sabihin, kailangan mo i-customize siya sa rebar set setup. Okay. Kasi mas madali mag-layout sa rebar set. Yes, correct. So, siguro, in the future, mag-concentrate kayo more on the rebar set. Pero, siyempre, ako, old school medyo, pa rin doon sa rebar group. Minsan, yung meetings kasi namin may magamit ng rebar group, may rebar set. Pagdating dun sa output, lahat ng rebar set, question mark yung natin. Dapat yun, meron kang setup para sa rebar group at sa rebar set. Paano set? Siguro i-check ko and then I'll let them know para namin yung sales sa class support pero hindi pa. Hindi nag-respond. Sige, i-check ko then I'll come back to you on that. Sige, you can try this rebar creation of rebar. Actually, sorry idagdag ko na rin. Usually yung rebar set, ito very useful dito sa part na to dahil halimbawa crossing, click mo lang yung internal. Crossing na siya, reinforcement na siya. Yung external, ganon din. And then longitudinal. So meron din tayong tinatawag na dyan, add by face. Add by face. Okay, so you can try that. Okay? Kung may specific lang tayo na location na lalagyan ng stirrups, tama? So, eto, rebar set, crossing. Halimbawa ito, ang gusto ko lang lagyan is 1 up to here. Ito yung shape, di ba? Ayun yung shape. Ngayon, makikita mo rito,
inopen mo yung contextual toolbar, makikita mo dito yung define, adjust the guideline location. From here, up to here, ayun lang yung may rebar. Yan lang yung may rebar. Middle button of your mouse, ayun lang yung may rebar. So meron tayong tinatawag na ayan, yung halimbawa, dito naman, click natin siya. So from this point, this to this. Okay? Click mo siya. Adjust. So, ayun. Click mo siya dito. And then dito, yung haplang siya. Or dito, from here. And then middle button of your mouse. So, ayun. Okay? And then, meron pa pala rito. Halimbawa, longitudinal bar, di ba? Yung longitudinal bar. Lagyan natin dito and then dito. Kung mapapansin nyo dito, palitan natin ito ng color. Okay. Kung mapapansin nyo rito, minsan nagkakaroon tayo ng desisyon na, gusto ko na itong bar na ito ay nasa kabila. Yung pagpapalitin ko. So in rebar set, madali lang siya kasi iselect mo lang yan, rebar set, select, and then contextual toolbar, nakalagay dito, move to the outermost layer. Pag i-click mo siya, ayun, nagpalit na. Move to the innermost layer. Ayun, palit na siya. So that's the rebar set. Sa kanina, maintaining the concrete cover. yes, maintaining the concrete cover. Kanina, nung nagpalit tayo, may adjustment ako. Kinikiin mo yon, which is also okay, pero dito, So in that case, dapat pag nilagay mo sa labas yan, remove yung cage ba sa loob. Pero parang steady lang. hindi, okay. Yung cage bar ang i-select natin. Cage bar, kasi move to innermost. Kasi ang nangyayari kasi, Lumabas siya. so i-maintaining yung isa. So, yung isa ang i-select natin. Yung isa. So yung concrete cover, Nawawala na baka luminipis. Okay. So, yun. Yun ang pwede natin gawin sa rebar set. Yes. May option ba? For example, hindi yung bakal namin, madalas sa AutoCAD namin, in-extract namin yung coordinates, pinapasok sa other software like minus or say side column. And then we need that exact layout na yun din yung maging layout din sa drawing. So may option ba na yung layout namin sa AutoCAD ng main bars, longitudinal bars is may pasok dyan para yun yung susundin ng regular na layout? In that case, no. Kasi AutoCAD is still AutoCAD eh. Wala tayong makukuha na, na intelligence sa AutoCAD. It's like a electronic drawing paper ang AutoCAD, di ba? So wala ka namang information na makukuha. Best case na makukuha mo sa AutoCAD is yung mga line, yung center line. Kung may center line ka, pwede kong i-convert yung center line na yun sa concrete body. That's the best case na makukuha. Pero kung sasabihin mo sa reinforcement, I think, as I can say, Tekla Structure has enough tool to help you to lay out those reinforcement. Pero yung kukuhanin, I don't think so. Even sa Revit, may hirapan eh. Kahit yung mga IFC, wala siyang hindi mo siya magagamit. Maybe, if it is 3D AutoCAD, yes, you can bring that one inside Tekla Structure, pero as a reference lang. So, hindi mo siya magagamit kasi lang yan eh, parang nag-drawing ka lang sa papel, pero in a digital way. Gano'n eh, di ba? Nung araw, tayo nagdi-detail, lapis at page square lang. So, ginawang AutoCAD, ginawa mo lang electronic. Pero ngayon kasi, yung 3D is totally a different game. Kumbaga talagang BIM. BIM, kaya ang AutoCAD hindi siya part ng BIM eh. Ang BIM is
building information modeling. So, nagtatransfer ka ng information. Laging information. Kaya from design, itatransfer mo sa 3D model, may information. So, yung flow ng information, nagpapasa. Kasi pagdating sa AutoCAD, then stop. Kaya ganun siya. Kahit nga sa design, di ba? AutoCAD, sa design. Ewan ko, siguro ngayon may mga design na kinukuha nila yung geometry. Yun, posible. Pero not to the extent na talagang yung information. Di ba? Gaya nito kanina, pag kinuha mo yung kung gusto mong kuhanin yung volume, area, in AutoCAD, may mga list na ngayon. Pero doon pa rin siya. Hindi pa rin siya nakukuha mismo talaga sa 3D. Kaya, ang 3D, kung gusto mong mag-collaborate from one 3D software to another 3D software, you use IFC. Yan, yung IFC yan, may information yan. Halimbawa, sa Revit, meron kang file sa Revit. Pwede kong kuhanin yung file mo sa Revit, i-export mo siya sa IFC. Yung IFC, dadalhin ko siya sa Tekla, i-convert ko siya sa Tekla structure element. Pwede yon. And then, pag na-convert ko na siya sa Tekla, pwede ko na siyang lagyan ng reinforcement. So, ibig sabihin, ano yung na-save mong time? Na-save ko yung time sa pag-create ng concrete body. Kasi meron nang gumawa para sa akin. Ang gagawin ko na lang, as a rebar detailer, ilalagyan ko ng reinforcement yung ginawa from other software. So, that's the course of BIM. Siguro sa rin sa CAD lang din. Parang ano kasi sa ArmaCAD data ng set ng hindi na ganun. Parang wala kasing material sa CAD kasi. Kunyari sa BACAD, yung G natin, yung mga grid material natin sa wala kasi sa ArmaCAD. Kaya hindi na papasok sa... Yung database. Kasi ito, more on database to eh. Okay. Paano natin magagamit ang Tekla structure sa BIM in terms of rebar? Okay. Remember, sa Tekla structure, pwede tayong itong reinforcement na to, pwede ko siyang i-export sa BBBS. I don't know if you're familiar with the BBBS. Itong BBBS is an acronym na file. BBBS means ito. Ano to eh? German acronym. Kaya hindi ko rin alam ang BBBS. German acronym yan. So, itong BBBS file, ito yung file na binabasa ng cut and bend machine. So, sa cut and bend machine, pag wala kang BBBS or kung galing ka sa AutoCAD, kailangan mo pa ngayong i-input yung leg 1, leg 2, leg 3, and then yung cut and bend. Susundin niya, di ba? Ngayon, sa Tekla structure, kapag na-model mo na to, I can easily select and then export. This one. BBBS. So ito, magpo-produce to ng text file na nababasahin ngayon ng machine na ika-cut and bend niya. So, imagine niyo kung how much time ang nase-save niya. Kasi isang part lang na to, pag mag-create ka ng file para sa machine, ang tagal, di ba? So, this is the one. Itong export BBBS. So, pwede siya single file or one file each unit. So, pwedeng 2D reinforcement bar or 3D. Any question pa, sir? Pwede pang kumuha na sa cutting section at a specific location para mag-plot na agad yung layout ng bakal ng plan. Yeah. Actually, later on, pwede tayong mag-create ng drawing. Halimbawa, Control P. So, gawa ko ng plan dito as a whole. Diba? So, dito, pwede na tayong mag-create ng general arrangement drawing, which is the 3D. Sampulan ko lang to. Wala kasi akong setting masyado rito sa GA drawing, pero try natin yung standard. Okay, so layout, GA, specified size, A0 na natin para malaki. Medyo malaki itong file natin. And then, view, gawin natin 200.
apply, and okay. And then hit create. Oh, sobrang late naman. Gawin natin 100. Okay. So kung mapapansin mo, that is the plan view. Okay? Plan view. Ngayon, itong plan view, pwede ko pa siyang lagyan ng section view sa center. This view. Okay? So, double click natin. Tanggalin natin yung part. None. Okay. So ngayon sa section view, kung gusto mong ipakita yung reinforcement dito, i-on mo lang yung reinforcement. Visible, maybe double lines, all, modify. Ayun yung reinforcement mo. So ngayon, kung gusto mo ng another section, create section, this one. View depth. Sorry, hindi ko na-save. Okay. So halimbawa, itong section na to, meron ka ulit na visible, double lines, part. Lagi siyang naka-hatch eh. Modify, and then okay. So, tingnan natin. So, sa section na to, pwede mo siyang stretch. Even though this one is a 2D, I can consider this one as something like a 3D. See? Pwede mo siyang stretch for view. Ngayon, ang kagandahan dyan, tingnan nyo ha. Gusto mong makita yung column dito. Column. Stretch mo lang tong view hanggang sa column. So, lalabas dito yung column. Or, kung gusto mo, column lang, i-move mo lang yung view rito, and then, this is view for column. See? Ayun yung reinforcement for column. And then, the good thing here is, pwede mong i-extract. Right-click, add part, applied. So, here, sinelect ko lang siya, ine-extract ko lang yung information. So, D12, pwede ka pang maglagay ng pull-out picture. So, with the dimension. This one. Yung bar bending mo. Pero sa side pa lang to ng rebar. Kahit this one. Here. Right-click, add mark. Ito, meron na siyang. Once na na-save mo siya, pwede mo nang, alam mo, this one. Add mark. Yan. So, ine-extract mo lang yung information. Once na na-model mo, all you have to do is to extract the information. Okay? So, there you go. Now, okay. Kanina, pinasave ko sa inyo yung tawag dito, yung report. Halimbawa, gusto mong kumuha ng report, the whole thing. Imaginein mo kung, halimbawa, ito pa lang, itong part na to. Pag kukunin natin yung bar bending schedule nito manually, halimbawa, manually or AutoCAD, kinrate mo yung bar bending schedule nito. Paano mo kukuha yan? Di ba, minimeasure natin yan isa-isa. And then, bibilangin mo. And then, pasa mo, ito yung kailangan kong bar bending schedule. How much time it will take for us? Maybe 1 hour, 2 hours, or even more, 1 day. Paano kung lahat yan? May lumapit sa'yo. Sir, kailangan ko na ng report ng bar bending schedule mo. Papabricate na namin. Unang-una, kailangan ko ng total weight ng rebar na magagamit natin dito. How much time? Ilang oras natin gagawin yan? Wherein, ang gagawin lang natin dito, once na meron na tayong
rebar dito, all you have to do is to run the numbering, and then sa report, option with associated viewer, and then hanapin nyo lang, pinasave ko dyan sa laptop, sa computer nyo yung rebar bending schedule A4 size. Okay, sa A4 report. And then create from all. Tingnan natin. Yes. Okay. How many seconds? 5 seconds? Even less? Ito na yung rebar natin. So halimbawa, 180 pieces of 20 diameter T20 belongs to pad footing. 60 pieces of T20 belongs to pad footing 2. And so on. So this one belongs to column 1, column 2. And meron na siyang graphical dimensions dyan. So total weight, I have a total weight of 29 tons for that particular model. So, you can try. Kung meron na kayo na ilagay na reinforcement, punta lang kayo sa report. Under ng report, makikita nyo dyan yung rebar bending schedule. Pero meron din dyang ibang report which is cast unit rebar. Pero dito is naka-PDF format siya. Rebar bending schedule A4 PDF.